Mag-harvest tayo ng kamatis ulit. Hindi masyado hinog para malapit na siyang maubos. Tapos yung ibabaw niya medyo kaunti na lang bulaklak. May bulaklak nga, nalalaglag naman. Ayan. Ang dami pa niyang bunga, pero wala na sigurong kasunod ito. Kasi ano na, hindi siya masyadong nagbulaklak. Ang ganda tingnan ng kamatis, ano. Ang dami. Tsaka ang bilis, lalo pag mainit. Yan ang maganda sa kamatis, nakakatuwa. Ang downside ng kamatis, ang hirap niyang i-market. Maniwala kayo sa hindi. Grabe, ang ginawa namin, binabiyahin namin papuntang mga lugar-lugar para makapagbenta. May mga bumibili naman, kaya lang pag tag 2 kilo, 1 kilo, may yung iba naman kalahating kilo. Tapos ang diesel is good luck, ang mahal per liter. Tsaka dito sa Siargao, malalayo yung lugar. So pag nagbiyahe ka, talagang ramdam mo talaga yung bawas ng diesel. Kahapon ang ginawa namin, dinala namin sa General Luna. Tinry namin. Kaya lang hindi kami pumunta doon sa mga mga resort. Kasi baka naman hindi rin bibili dahil nakabili na sila. So ang ginawa namin, dineliver namin doon sa, tinry namin i-deliver doon sa isang tindahan. Kaya lang gusto po, binarat ang presyo, grabe, ang baba. Tapos parang alam mo yun, kalahati na lang doon sa presyo na at least kahit pa paano kumita man ng farmer. Kaya yun ang downside ng, kaya naiintindihan na namin na ang daming hindi ayaw mag-farming dito sa loob, sa isla. Pero anyway, hindi yun makakapag stop sa amin kasi gusto namin yung ginagawa namin, hindi lang yung magkaroon ka ng income. Ang sarap sa pakiramdam na dito malaman mo na meron na palang produkto na pwedeng mabuhay, na pwedeng pagkakitaan, pwedeng makain ng tao na hindi galing na sa labas. So yun ang gusto namin i-emphasize, na hindi porke nasa isla wala nang paraan at wala nang mabubuhay. So hindi rin lahat dapat nanggagaling na sa mainland. Kasi sobrang taas ng cost eh. So kahit sabihin mong kuhanin nila ng mura doon, yung transport nila sobrang laki. Pagdating dito sa isla, sobrang mahal. So ito sana yung pwede natin ipamulat sa mga taga-isla, na sana magtanim tayo dito sa isla, lalong-lalo na yung mga gustong mag-farm. Huwag tayong ma-discourage na mag-farm at magbenta. Para yung mga supplier naman at saka mga nagbebenta dito na sa atin kukuha. Hindi na sila kukuha doon sa labas, kasi pag talagang makita mo ang laki ng diferensya eh. Ang baba ng kuha nila doon, pero yung benta nila dito sa atin ang taas. So instead na kukuha sana sila doon sa labas, dito na lang sa atin, kasi ang laki ng mga lupa eh. Sayang, pwedeng mapakinabangan. Kagaya nito, steps lang kami away from the ocean, pero mayroon kang nakikitang ganitong produkto. Tapos ang ganda ng quality. Hindi siya ordinaryong kamatis lang. Na pag sinabi mong kamatis, ito pwede mo siyang gawing salad, pwede mo siyang ilagay sa burger talaga, kasi
yung quality niya maganda. Tsaka kahit ipang ulam mo, pwede na rin. Pwedeng i-offer talaga natin magandang quality. Ma-offer natin sa mga turista. Ayun, nakakaano kahapon kasi ang baba, tapos parang tinatapon-tapon pa yung produkto namin, kaya medyo dito kasi pinaghirapan talaga namin, isa-isa yan. Tapos nung wala pang tubig, kasi hindi masyadong maganda ang ano ng tubig namin dito. Ang tubig namin hinahakot talaga. So nag-spend kami ng pera para sa diesel, para makakuha kami ng tubig. Pagdating dito, diesel ulit, gasolina ulit para sa pump, sa aming generator. So costly siya. Pero makita mo meron talaga meron. How much more kung yung mga tao na taga dito may supply sila ng water. Ito lang naman kailangan mo talaga dedication sa sa pagtatanim. Yun, ang dedication din sa pag-harvest. Kasi minsan pagka nagtanim ka, ma-preoccupy ka sa pagtatrabaho, hindi mo na siya mapapansin yung pag-harvest at saka pagma-market. Kasi wala pang wala pang marketing dito sa loob. Ang hirap. Lahat ng mga produkto parang kailangan galing sa labas para makakuha ka ng magandang market. Kasi pagka lalo sa kamatis, kasi ang pagbili nila is by box. So ang mura ng kuha nila doon. Pero dito naman kasi tingnan mo naman, talagang alam mo na dito talaga siya galing sa isla. Tapos quality. Yun. So hindi kami hinto dito sa aming passion ng pag-garden. Tuloy-tuloy lang to. Sana iinganyo kami ng mga ibang farmer para marami. Para ang mga ang mga nagtitinda dito, instead na bumili sila sa labas, dito na sila sa loob bumili. Kasi meron na tayong produkto mismo na pwedeng pwede nilang maibenta. Pansamantala, ang mga nangyayari ngayon dito, ang bumibili talaga sa mga maliliit na farmer, yung mga resorts. Pero naman kasi ang mga resort, hindi rin sila masyadong bumibili ng maramihan. So kaunti lang din, kung ano lang yung consumption ng resort nila, yun lang din ang mabibili nila. Kaya ang tendency is ilang porsyento lang ng produkto ang maramihan talaga dito, syempre yung mga lokal, kasi daily na pangangailangan nila. Ayun, yun ang nakikita naming medyo downside ng pagpa-farm. Tapos yun nga, yung pagbebenta, yun ang pinag-aaralan namin talaga, kung paano namin maiangat. Pero lahat naman ng farmer nagsasuffer ng ganito So tiyagaan talaga. Tsatsagain din namin to. So yun lang sa aming kamatis farm.